John Connor, it is time. You here to kill me? No, you must live. Why are you here? Get out of here! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, sci-fi film na tinatawag na Terminator 3, Rise of the Machines. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Reden Benner, Jem Panten, Nanita Mabag, Cheddar Lu Beltran, Leonard Binluan, Cian J. Nepomuceno, Halo Rogelio from Catbalogan Samar, John Richmond Cadelinia from Cabatuan Isabela, Mia Amiri from Ligao Albay, Norway Ahmad from Marogong Lanao del Sur, Reynard Bacalso from North Korea, at Superlin from Davao City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. 10 taon ang lumipas, makikita natin si John Connor na nakasakay sa motorsiklo, laging gumagalaw para umiwas sa mga makinang ipinadala mula sa hinaharap, lalo na sa mga Terminator na ilang beses nang nagtangkang patayin siya. Hindi niya malimutan ang mga sinabi ng kanyang ina na binalaan siyang darating ang araw ng paghuhukom, isang malawakang digmaan sa pagitan ng tao at makina. Iniwan sa kanya ng ina ang paniniwalang siya ang mamumuno sa nalalabing sangkatauhan patungo sa huling tagumpay. Pero dahil hindi pa dumarating ang araw na iyon at hindi pa kumukuha ng kontrol ang mga makina, naniniwala si John na naantala ang Judgment Day. Gayunpaman, kahit gaano pa karaming taon ang lumipas, hindi pa rin siya ligtas. Napipilitan siyang manirahan ng palipat-lipat, walang permanenteng tirahan, at pinutol lahat ng koneksyon sa kanyang nakaraan. Pero hindi pa rin siya makawala sa masasamang panaginip tungkol sa giyera na paparating. Habang nagpapatuloy sa kanyang pagtakas, sakay ng motorsiklo sa highway, biglang tumawid ang isang USA na muntik magdulot ng aksidente. Mabuti na lang at ligtas silang pareho. Samantala, sa lungsod, may kakaibang nangyari. Sa isang tindahan ng babae, biglang nagpakita ang mga kuryenteng kidlat at lumabas ang isang energy sphere. Dito ipinadala ng Skynet ang bagong TX, isang advanced na Terminator prototype na gawa sa liquid metal at may maagang anyo ng nanotechnology. Lumapit ito sa isang babae sa kotse at kinuha ang mga gamit niya nang walang salita. May kakayahan itong mag-hack ng computer at mga electronic devices para mahanap ang kanyang mga target. Habang hinahabol siya ng pulis sa isang high-speed chase, bigla siyang tumigil at napansin ang isang lingerie ad ng babae. Agad niyang ginaya ang hitsura nito, ikinagulat ng pulis na lalo pang nagulat nang hilingin nito ang kanyang baril. Samantala, sa isang tindahan, makikita natin si Kate Brewster, isang veterinaryo, kasama ang kanyang fiancé na si Scott Mason, namimili para sa kanilang bagong bahay. Biglang tumawag ang kanyang ama na si Colonel Robert Brewster, ang namumuno sa US Cyber Defense Department. Sinabi ng kanyang ama na hindi siya makakadalo sa kanilang hapunan, pero pinakiusapan siya ni Kate na sana makapunta man lang ito sa kasal, kahit hindi rin siya sigurado sa pagpapakasal kay Scott. Sa headquarters, kumalat ang balitang may malakas na virus na kumakalat sa internet at iba pang military systems. Sa kabutihang palad, hindi pa nito naaapektuhan ang defense network, kaya may oras pa sila. Iminungkahi ng Pentagon na gamitin ang AI na Skynet para burahin ang virus, na sinasabi nilang mabilis at epektibong solusyon. Ngunit tutol ang Colonel, ayon sa kanya, tao pa rin ang dapat may kontrol at hindi pa handa ang mga makina ng Skynet sa ganoong kalaking trabaho. Sa malayong lugar mula sa lungsod, muling nagpakita ang mga kidlat at dumating ang isa pang modelo, ang T-800 Terminator. Dumating din si John Connor sa lungsod at nagtungo sa klinika ni Kate. Pilit siyang pumasok at uminom ng mga gamot na para sana sa mga hayop. Ang T-800 naman ay nagtungo sa isang nightclub. Pagpasok niya, agad siyang napansin ng mga babae. Nilapitan niya ang isang dancer at inutusan itong ibigay ang kanyang damit. Take off your clothes. Talk to the hand. Now. Pagkatapos nito, umalis siya ng club, binasag ang bintana ng isang kotse at kinuha ito. Samantala, ang babaeng Terminator ay pumunta sa isang restaurant, nakita ang target niyang si Jose Barrera, at binaril ito bago tumakas. Sunod niyang pinuntahan ang bahay ng pamilya Anderson at walang pag-aalinlangang binaril si Bill. Sa bahay naman ni Kate, mahimbing silang natutulog ng kanyang fiancé na si Scott nang makatanggap siya ng tawag mula sa pasyenteng may emergency.
Agad siyang pumunta sa klinika at doon ay nakatagpo ng isang lalaking armado ng baril, na pinagbawalan siyang tumawag ng pulis. Sinabi nitong kailangan niya ng gamot, pero ibinunyag ni Kate na ang nainom niya ay mga pil para sa pagkakapon ng pusa. Sa pagdiskarte, nakahanap siya ng paraan para madisarmahan ito at ikinulong sa kulungan ng hayop. Dumating si Betsy kasama ang kanyang may sakit na pusa at pinapasok ito ni Kate sa examination room. Bumalik siya para kausapin ang lalaking nakakulong at doon niya nalaman na si John Connor pala ito, na dati niyang kaklase sa high school. Bigla siyang nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit bigla nilang narinig ang putok ng baril. Tumakbo si Kate at nakita si Betsy na bumagsak matapos barilin ng babaeng Terminator. Agad siyang nagtago habang papasok ang TX at nagsimulang mag-inspection. Nakakita ito ng panyo na may bakas ng dugo at nakumpirmang galing ito kay Connor, ang kanyang pangunahing target. Nagmadaling tumakas si Kate at sumakay sa kotse, pero nahulog ang susi. Habang nagmamadaling dinadampot ito, biglang hinayla siya ng TX at itinapon. Nilapitan siya ng Terminator at tinanong kung nasaan si Connor. Sa sandaling iyon, biglang sumalpok ang isang kotse sa babaeng Terminator at nagdulot ng malakas na pagsabog. Nagulat at nanlumo si Kate, halos hindi makagalaw sa takot. Bumaba ang driver at nilapitan siya, saka siya isinakay sa sariling sasakyan. Tinanong siya tungkol kay John Connor, at sinabi niyang nasa loob pa ito ng klinika, nakakulong. Pero imbes na palayain siya, ikinandado siya ng lalaki sa kotse at pumasok para hanapin si John. Samantala, si John ay patuloy na pilit nakakaalpad sa kulungan. Nakita niya ang isang robotic hand na umaangat mula sa guho. Sa huli, nakatakas din siya, pero natigilan nang makita ang lalaking may baril. Nilapitan siya ng lalaki at nang makilala na si John nga ito, sinabi niyang oras na. Hinawakan niya si John, ibinato sa kotse, at inutusan itong magmaneho. Dumating ang babaeng Terminator at nagsimula ang matinding labanan sa pagitan nilang dalawa. Tinamaan ng makapangyarihang armas ang lalaki. Dumating ang mga pulis at bombero para tumulong, pero hindi nila kayang galawin ang katawan ng Terminator. Gumamit ito ng daliri para mahak ang police car system, ginamit ang teknolohiya nito para manipulahin ang data. Samantala, ginamit ni Kate ang cellphone niya para tumawag ng tulong, pero agad niyang napansin na patay ang signal. Kasabay nito, kinontrol ng nakamamatay na Terminator ang isang tow truck at ginamit ito para utusan ang mga police cruiser na habulin ang kanyang pangunahing target habang siya naman ay tumakas. Ang T-800 Terminator naman ay muling nakatayo, sumakay sa isang police motorcycle, at tumakas mula sa eksena. Sa kabilang banda, nagulat si John nang makita niyang si Kate, ang dati niyang kaklase sa high school, ay nasa parehong sasakyan. Nagsimula silang magtalo at nauwi ito sa aksidente nang mabangga nila ang isa pang kotse. Galit na galit ang lalaking kasama nila at inutusan si John na bumaba matapos mapansin ang isang babaeng dinukot, pero imbes na sumunod ay binilisan ni John ang takbo at tumakas. Habang nagkakagulo, nabangga ng tow truck na minamaneho ng TX ang sasakyan ng galit na lalaki. Patuloy ang habulan at paulit-ulit na binabangga ng mga pulis ang kotse ni John. Hindi tumitigil ang TX, walang awa sa pagtutok sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang Terminator para tulungan si John, at agad siyang umatake sa babae sa tow truck. Pero matindi ang laban, gumanti ng malupit ang TX habang nakabitin ang Terminator sa hook ng truck. Habang nagmamaneho ng buong bilis si John, winawasak niya ang lahat ng madaanan para makaligtas. Lalong tumindi ang bakbakan ng dalawang cyborg. Pilit siyang pinapahirapan ng TX, hinihila at binabangga sa kung saan-saan, hanggang sa ipalo siya sa isang fire truck. Pero hindi sumuko ang Terminator at nakontrol pa rin ang truck. Nakapokus pa rin ang TX kay John at muntik na niya itong maabutin, pero sa desperadong hakbang, sinagasaan ng T-800 ang truck. Binaril siya ng TX, dahilan para tumaob ang sasakyan, pero nakatalon na siya sa tow truck at itinapon ito palayo. Kahit ganoon, kumapit pa rin ang TX sa likod, ayaw bumitaw. Kinuha ng Terminator ang kontrol ng truck at ibinaba ang hook sa imburnal bago siya tumalon sa sasakyan ni Kate at John, dahilan para maipit ang napakalaking tow truck at hindi na sila masundan. Sa loob ng kotse, marahas na sinuri ng Terminator kung may pinsala si John. Tinanong siya ni John kung naaalala pa niya siya at ang ina niyang si Sarah Connor. Ipinaliwanag ng robot na hindi siya ang parehong modelo na nakilala nila noon, at si Kate ay kailangan ding protektahan. Sinabi niyang hindi maiiwasan ang Judgment Day, na delay lang nila ito noon. Ipinaliwanag din niyang umaandar siya sa 2 baterya at isa rito ay nasira nang salakayin siya ng TX,
na may kakayahang kontrolin ang ibang makina at mas mabilis at mas matalino kaysa sa kanya na isa ng luma at lipas na modelo. Inihagis ng T-800 ang sira niyang baterya palabas ng kotse, nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog. Huminto sila sa isang gasolinahan para mag-refuel at bumili ng pagkain. Pagbalik nila, biglang sumigaw si Kate mula sa likod ng sasakyan at humingi ng tulong, kaya agad na tinawagan ng clerk ang 911. Inakusahan ni Kate si John na kinidnap siya, pero ipinaliwanag ng Terminator na si John ang magiging leader ng pandaigdigang resistance at ang huling pag-asa ng sangkatauhan laban sa mga makina. Sinabi ni John na ang kasama nilang ito ay robot na galing sa hinaharap, pero nagalit si Kate at ipinaalala na engaged siya at siguradong hinahanap na siya ng fiancé niyang si Scott. Habang nag-uusap, biglang naalala ni John na minsan silang naghalikan ni Kate noong bata pa sila, isang araw bago magsimula ang lahat 10 taon na ang nakakalipas. Samantala, si Scott na natutulog ng mahimbing ay biglang nagising matapos maramdaman ang kakaibang presensya. Bago pa siya makagalaw, inatake na siya ng TX at pinasok ang kanyang anyo. Eksaktong dumating sina Detectives Edwards at Martinez para abisuhan siya tungkol sa insidente sa vet clinic ni Kate at nabanggit din nila na may tawag mula sa isang gas station na nagsasabing posibleng dinukot si Kate. Samantala, huminto ang Terminator sa isang sementeryo kasama sina John at Kate. Tumayo si John sa harap ng libingan ng kanyang ina, na hindi niya alam kung saan nakalibing noon. Walang pag-aalinlangan, binasag ng Terminator ang lapida at binuksan ang kabaong. Laking gulat ni John at Kate nang makita na hindi katawan ni Sarah ang laman, kundi sandata. Ipinaliwanag ng Terminator na sinunog sa Mexico ang katawan ni Sarah at ayon sa hiling niya, itinago ang mga armas sa kabaong. Litong-lito si Kate at nagtanong kung ano ang nangyari sa ina ni John. Malungkot na sinabi ni John na namatay ito dahil sa leukemia. Sa sobrang desperado, dinampot ni Kate ang isang baril at tinutukan ang Terminator, pero niluwalang nito ang bala at ipinaliwanag na protektahan sila ang kanyang misyon. Biglang sumugod ang mga pulis sa sementeryo at naghagis ng tear gas. Agad na nahuli si Kate at dinala sa ligtas na lugar, habang nagtalo sina John at ang Terminator tungkol sa hinaharap ng resistance. Kahit may pagdududa si John, nanindigan ang Terminator na nakasalalay sa kanya ang kinabukasan. Samantala, ang TX na nakamaskara bilang si Scott ay nakasakay na ngayon sa kotse ng mga detective. Nang ibunyag ng mga ito ang kinaroroonan ni Kate, bigla silang inatake ng cyborg at kinuha ang kontrol ng kotse. Balik sa sementeryo, lumabas ang Terminator mula sa mausoleum na armado ng mabibigat na baril at bitbit ang kabaong na puno ng armas. Pinaputukan siya ng mga pulis, pero gumanti siya ng putok, hindi para patayin sila, kundi para makaalpas. Agad niyang isinakay ang kabaong sa sasakyan kung saan naroon si John. Sinabi ng cyborg na kailangan nilang hanapin si Kate dahil siya ang susi sa pakikipag-ugnayan sa mga natitirang militar at sa pagtatatag ng resistance laban sa Skynet. Dito niya ibinunyag na sa hinaharap, magiging asawa ni John si Kate, bagay na ikinagulat ng husto ni John. Habang tumatakbo si Kate sa sementeryo, nakita niya ang kanyang fiancé na bumababa mula sa isang police car. Pero kakaiba ang kilos nito, hanggang sa tuluyan itong nagmorph at nagpakita bilang TX. Bago pa siya mahuli ng cyborg, pinaputukan ito ng missile ng Terminator at natamba. Sumigaw si John kay Kate na sumakay kung gusto niyang mabuhay, at nakatakas sila. Pero hindi pa rin sumusuko ang TX. Nakahabol ito at tumalon sa bubong ng kotse. Ginawa niyang lagari ang kamay niya at sinimulang hiwain ang bubong. Sinubukan ng Terminator na igewang-gewang ang sasakyan, pero patuloy pa rin itong pumuputol. Pinaputukan ito ni John, pero hindi sapat, kaya't binangga ng Terminator ang kotse sa isang semi-truck, dahilan para matanggal ang TX. Pero hindi pa rin siya tapos, pinalitan niya ang armas at gumamit ng flamethrower para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Kalaunan, huminto sina John at Kate sa isang kagubatan habang sinusuri ng Terminator ang isang RV. Halatang balisa si Kate at nakonsensya dahil sa pagkamatay ng kanyang fiancé, pero pinakalma siya ni John na hindi niya kasalanan. Nagtanong si John sa Terminator kung ilan pa ang nasa hit list ng TX. Nang mabanggit ang pangalan ng ama ni Kate, nagulat siya. Ipinaliwanag ng makina na si General Brewster ang namumuno sa Cyber Research Program, partikular sa Autonomous Weapons Division. Nagulat si John at tinanong kung may kinalaman ito sa Skynet. Kinumpirma ng Terminator na isa sa mga defense systems na ginagawa ng ama ni Kate ay ang Skynet. Biglang kumonekta ang lahat kay John, na ang ama ni Kate ang may kapangyarihang pigilan ang Skynet. Iminungkahi niyang puntahan ito bago maunahan ng TX,
pero tumanggi ang Terminator at sinabing ang pangunahing misyon niya ay tiyakin ang kaligtasan ni John at ng kanyang magiging asawa. Dagdag pa niya, ilang oras na lang at magsisimula na ang nuclear war. Habang nakikinig si Kate, natatakot at naguguluhan, ipinaliwanag ng robot na malapit nang dumating ang Judgment Day. Sa sobrang desperasyon, tinutukan ni John ng baril ang sarili para pilitin ang cyborg na puntahan ang kanyang magiging biyenan at baka mapigilan pa ang Skynet. Sa gitna ng iyak, nakiusap si Kate na iligtas ang kanyang ama. Sa huli, pumayag ang Terminator. Habang papunta kay Colonel Brewster, sinubukan ni Kate na tawagan ang kanyang ama pero wala ring silbi, malamang kontrolado na ng Skynet ang Global Communications Network. Nagtanong siya kung bakit, bilang isang makina, kumakampi ito sa tao. Ipinaliwanag ng robot na nahuli siya ng human resistance at nireprogram ang kanyang CPU, dahil orihinal siyang dinisenyo bilang assassin. Nagtanong si Kate kung kapag nagtagumpay siya sa misyon ay mananatili ba siyang tapat. Tinanong pa niya kung may halaga ba sa kanya ang buhay nila ni John. Sumagot ang Terminator na kung pareho silang mamatay, wala na siyang dahilan para magpatuloy, dahil si Kate mismo ang nag-reactivate at nagpadala sa kanya pabalik ng panahon. Dagdag pa niya, sa hinaharap ay magiging asawa ni John si Kate, bagay na hindi pa rin matanggap ng dalaga. Lalong nagulat silang. Dalawa nang sabihin ng robot na sa year 2032, siya mismo ang nireprogram para patayin si John. Samantala, nakatanggap si Colonel Brewster ng balitang may virus na SAM-IRE sa defense systems at nawalan sila ng control sa communications, dahilan para maging vulnerable sa isang atake. Habang nagkakagulo, nakapasok sa research department ang mas pinahusay na Terminator. Sa parehong oras, kausap ni Brewster ang presidente ng United States na nag-utos sa kanya na i-connecta ang Skynet para burahin ang virus at mabawi ang kontrol sa military. Ngunit nagbabala ang Colonel, kapag ikinonekta nila ang Skynet, ito ang kukunin ang buong kontrol sa depensa ng militar. Samantala, nagtitiwala ang presidente sa kakayahan ni Colonel Brewster kaya ipinilit niyang ituloy ang plano. Habang papalapit ang exterminator, binuhay nito ang mga cyborg at inilipat ang datos sa kanila. Sa operations room, ikinonekta naman ni Colonel Brewster ang Skynet sa system para daw makita ang virus. Pero biglang namatay ang mga computer at naglabasan ang mga kakaibang imahe sa screen. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang anak ng Colonel pero naramdaman ng Terminator ang panganib at agad na binaril ang mukhang siya. Gulat na gulat si Brewster, hindi makapaniwala sa nakikita. Kinuha agad ng Terminator ang mabigat na armas at nakipaglaban, tinulak ang kalaban pababa sa elevator shaft. Halos manghina na si Brewster kaya niya ibinunyag ang katotohanan. Ang virus ay hindi SAM-IRE sa Skynet, dahil ang virus mismo ay si Skynet. Sa puntong iyon, nagsimula ng umatake ang mga makina. Pinapas lang nila ang lahat, hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Malubhang sugatan si Robert at nakiusap na dalhin siya sa opisina para makuha ang mga code na nakatago sa safe. Habang naglalakad, nakasalubong nila ang mga killer machine pero pinapabagsak ito ng cyborg. Pagdating sa opisina, kinuha ni John ang folder ng mga code. Sa kanyang huling sandali, sinabi ng Colonel na kailangan nilang pumunta sa military facility sa Sierra Nevada Mountains, doon nakalagay ang system core. Napaiyak si Kate sa tabi ng kanyang amang patay, pero wala ng oras dahil tinamaan ng missile ang gusali. Tumakbo sila sa mga pasilyo hanggang nakasalubong nila ang walang awang exterminator. Tumakas sina John at Kate habang nagsimula ang brutal na labanan ng dalawang makina. Gumamit ng matinding armas ang TX hanggang halos bumigay ang system ng Terminator matapos siyang masaktan at makorrupt. Samantala, sinubukan nina John at Kate tumakas pero sinalubong sila ng isa pang killer drone. Sa galit at desperasyon, kinuha ni Kate ang baril ni John at pinabagsak ang makina. Si John naman ay nag-activate ng security system para makabukas ng daan. Habang tumatakbo sila, hinabol pa rin sila ng TX gamit ang flamethrower, pero dahil naka-activate na ang magnetic field, naipit siya at hindi na makasunod.
Nang nakarecover ang Terminator, bumalik siya pero dahil corrupt pa rin ang kanyang system, sinunggaban niya si John at itinapon palabas ng eroplano. Tinangka rin niyang saktan si Kate pero nagpumiglas siya. Habang nakikipaghabol, nakiusap si John, ipinaalala ang misyon nito na protektahan siya. Doon siya natigilan, at bago tuluyang mag-shutdown, binitiwan niya si John. Nakapagtakas sina John at Kate gamit ang eroplano. Habang lumilipad, inihanda ni John ang mga bomba para sirain ang Skynet. Samantala, muling nag-reboot ang Terminator matapos mag-shutdown. Pagdating nila sa Sierra Nevada facility, nakita nilang napakasiguro ng lugar. Sinubukan ni Kate ilagay ang code sa computer para makapasok pero biglang yumanig ang paligid nang bumagsak ang isang helicopter sa entrada. Mula dito lumabas ang TX, hindi pa rin sumusuko. Habang abala si Kate sa codes, binaril naman ni John ang exterminator pero wala itong epekto. Biglang isa pang helicopter ang bumagsak ng mas malakas, nagdulot ng malaking pagsabog na tinamaan pati ang TX. Sa gulat at ginhawa, bumalik si Terminator, nakatulong muli. Habang kusa nang nagsasara ang access door, pinigilan niya ito para makapasok sina John at Kate. Naiwan ang TX sa labas, nakabaon sa wreckage. Sa sobrang determinasyon, pinutol niya ang sarili niyang mga paa para makapang-crawling at nakahawak pa sa binti ni John. Pero mabilis na gumanti si John at nabitawan siya. Sa huli, nagdesisyon si Terminator na tapusin na ang lahat. Hinawakan niya ng mahigpit ang TX, hinugot ang power cell sa dibdib niya at ipinasabog ito sa bibig ng kalaban. Nagsimula ang napakalakas na pagsabog at tuluyang nadurog ang TX. Nagpatuloy sina John at Kate sa pagtakbo hanggang makarating sa operations core. Nang buksan nila ang lugar, nagulat sila dahil luma at lumaos na ang mga computer. Doon napagtanto ni John na hindi pala iyon ang core ng Skynet, kundi isang fallout shelter para protektahan ang mga opisyal ng gobyerno. Walang nakapagsabi sa kanila. Durog at desperado, ibinagsak ni John ang isang computer. Tahimik siyang pinanood ni Kate hanggang sa lapitan siya nito. Naisip nilang baka kaya sila dinala ng kanyang ama dito ay para masiguro ang kanilang kaligtasan. Habang patuloy ang oras ng mga bomba, nagdesisyon si John na buksan ang radio. Biglang nakasagap ito ng distress calls. May tumatawag mula Montana, humihingi ng tulong. Nagtanong kung sino ang namumuno sa misyon. Sa matibay na tinig, sinabi ni John na siya na ang bagong namumuno. Ikinwento ni John na nang maging self-aware ang Skynet, nakapasok na ito sa milyon-milyong server sa buong mundo. Wala itong pisikal na core na pwedeng wasakin, dahil isa itong software na nakakalat sa cyberspace. Dumating ang pag-atake gaya ng itinakda, eksaktong sinabi ng Terminator ilang oras bago ito mangyari. Dumating ang Judgment Day, at sa isang iglap, winasak ang karamihan ng sangkatauhan ng mismong mga sandatang nilikha nila para sila'y protektahan. Doon napagtanto ni John na ang tadhana niya ay hindi para pigilan ang Judgment Day, kundi para mabuhay dito. Naalala niya ang sinasabi ng Terminator noon, kahit hindi niya gusto pakinggan, na ang kinabukasan ay baka nakatakda na. Pero malinaw sa kanya ngayon, ang kanyang misyon ay lumaban at huwag kailanman sumuko. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.